Bringing hope the world over. Hope Channel. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel. Kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagagalak na kami po ay inyong muling sinamahan sa gabing ito na ating pong tutunghayan ang salita ng ating Panginoon. Muli po ako po ang inyong lingkod, Pastor Benjamin Casimiro, at kasama po natin sa gagawin natin pag-aaral muli si Dr. Ruel Almosera. Thank you, Pastor. Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid. Ating pinag-aaralan po ang aklat ng Unang Tesalonika at tayo po ay dadako ngayon sa ika-7 leksyon ng ating pag-aaral na ito'y pinamagatang Living Holy Lives, banal na pamumuhay. At ang ating pong pag-aaral na ito ay tumutuon sa isang mahalagang issue sa loob ng iglesia na talagang ito ay nakakaapekto sa ating iglesia, sa ating mga kapatiran. Kaya napakagandang ating pag-aralan itong mabuti. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay muling dadako sa isang panalangin. O dakila at banal naming Diyos na nasa langit, tunay nga po kayo ang tumawag sa bawat isa sa amin mula sa kadiliman patungo sa inyong kagilagilalas na liwanag, na inyo kaming itinakda na mamuhay ng matuwid sa inyong harapan, na sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ito'y magiging aming karanasan at kami magtatagumpay. Ang dalangin namin, Panginoon, sa pag-aaral namin ngayon ng inyong banal na salita, patnubayan kami ng Banal na Espiritu, palalahanan kami, turuan, magpaunawa kay sa amin, Panginoon, ang inyong banal na kalooban. Salamat po, Ama, sa katiyakan. Kayo po ang siya nagpalana sa aming pag-aaral na ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ating puntunghayan muli ang ating pag-aaral sa ika-7 leksyon ng pag-aaral sa ating Sabbath School quarterly lesson. Ang ating pong talatang sa Alohin ay ating pong muling tunghayan na makikita sa aklat ng Unang Tesalonika, Kapitulo 4, talatang 7. Akin pong babasahin. Sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Napakaganda ng ating paksang tatalakayin ngayon. Tinawag tayo ng Diyos. Hindi para tayo mamuhay na kagaya pa rin ng sanlibutan, kundi ipakita ang kaibahan na kung paano ang Diyos ay banal, ganito rin tayo mamumuhay na may kabanalan. So, ano ba ang nakita nyo, Dr. Almosera, sa ating lesson na palagay mo ay nakatulong na malaki sa iyong paglakad sa spiritual na kabuhayan? Firstly, parang nag-iba yung kanyang tone dito, hindi ba? Dito sa chapter 1, 2, and 3, parang nagbigay siya ng commendations. We are very happy for you. Yeah. Ganito ang ginagawa niyo. Magaganda yung talaga. Mga katuwaan niya. Mga katangian niyo na parang positive masyado. And then sabi din niya, okay, we are always praying for you. Pero ngayon parang ready na siya na magbigay ng mga na-establish na niya yung friendship, yun ang ating nakaraang leksyon pag-aaral, na talagang yung friends forever. At ngayon, nung ma-confirm niya ito sa mga kapatiran, narito na ngayon ang kanya mga pagbibigay ng mga payo. May kaibigan kasi tayo may mga concerns lang kasi ako. Minsan. And then, may mga 3 concerns yata ditong mga issues na parang gusto niyang bigyan ng mga atensyon doon sa taga-Tesalonika. Bagamat napakaganda ng ulat na ginawa ni Timoteo sa kanilang kalagayan, pero meron din mga suliranin at may mga issues na kinakailangan ding harapin. Siguro sa ulat din ito, base din sa ulat ni Timoteo ito. May mga issues doon. Meron siyang mga issues na nakita na marahil ang ilang mga kapatid ay na-involved. At partikular sa ating pag-aaral sa linggong ito ay binabanggit yung sexual misconduct. Unfortunately,
talagang itong issues nila ito issue din natin ngayon, di ba? Talagang malaking issue din ito pag sa dumating church. talaga sa church ay talagang apektado ang buong iglesia. At ang mga kapatiran ay talagang apektado rin. Private, parang private na masyado ito. At saka ang dating sa labas din ng iglesia ay hindi rin maganda talaga. Kaya ito issue na napakagandang ating tunghayan. Of course, itong issue na ito hindi lang sa iglesia. Ang philosophy ng sanlibutan ngayon. Even Christian world. Minsan parang nakita ko mas conservative pa nga yung mga ibang countries eh. Makapunta ka doon sa Muslim countries, for example, talagang wala kang makitang mga billboard na may mga skin dyan, no? Makita ka dyan. Pero dito sa atin, sa highway pa lang. Hindi ka na, you don't have to wait to see a television program. So talagang nagsasalita ang mundo kung ano ang direksyon natin. May narinig nga akong isang evangelist, Christian evangelist, na doon sa US. Sabi nila, kung one night stand, sabi niya, hindi iyan affair. Lang it's yan. not an extramarital affair. Talagang, kasi one night lang. One night lang kasi. Makita natin ang ginagawang impluensya ng mundo, At ito hindi lamang sa labas, kundi sa loob na ng church ay nagkakaroon ng ganitong Christian pananaw. Church yan. So napakahalaga. Itong issue, or yung issue nila at saka itong issue ngayon talagang rin. So makita natin na kung paanong ito naging issue sa panahon ng Thessalonica ay hindi tayo exempted. Hindi tayo exempted. Marahil hindi lamang na-expose, pero narito ito isang reality na kailangan nating harapin. Pero may isa akong dito na para bang continuous doon sa yung you have been chosen by God, sabi niya. Dito sa verse 7, ganun din eh. You have been chosen. Pinili. You have been chosen to be sa holy. Sa pagpapakabanal. So yun ang plano ng Panginoon sa atin. And he was reminding the Thessalonians, he is also reminding us again. Napakaganda ng payo na yun ay talagang direct to the point. Tinawag tayo ng Diyos sa pagpapakabanal. Banal. Doon pa lang sa salitang yun, talagang kung tayo mga taga-Thessalonica, alam natin ang problema. Talagang matauhan na kagad tayo Oo nga. Ang holiness pa nito ay alam naman natin yung definition ng holiness. You are being set aside. Inihiwalay. Set aside mula yung holy. Sa karamihan. For sacred use. Yan ang holy. So tayo, of course tayo, if we are followers of Christ, naging set aside na tayo. To be... Ibinukod na mula sa sanlibutan. To be upang holy. Maging kapurihan sa Diyos. Kung mayroong mga issue na ganito, hindi tayo nagiging kapurihan sa Diyos. Talagang hindi lang kapurihan sa Diyos, of course, maski doon sa society minsan, kung mangyari ito sa atin, mga kapatid, ay talagang kakahiyan at saka blemished na yung ating reputation. And above all, yung ating Panginoon ay hindi natin na-represent. Yung relasyon natin sa loob ng iglesia at relasyon ng mga pamilya ay talaga nasisira dahil dito. So yun ang isa. Okay. Marami masyadong consequences ito. Not only physically, maski yung psychologically. Maraming maggawa ito sa atin. Okay, so mabuti. Dito sa ating pag-aaral ay makita po natin na maraming mga tao po na tinitingnan ang buhay daw ng Kristiyano ay maraming mga bawal, maraming mga dapat at hindi dapat gawin. Pero sa ating pag-aaral makita natin, ito ay pinatungkulan ni Pablo na outworking ito ng ating loving desire to please God. Hindi lang basta gawin kung ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin, kundi ginagawa natin to out of our love to God and to please Him. Minsan parang ano pala ito, by works pala ito. Hindi, Kasi result na yan sa ating relationship ng Panginoon. Gaya ba kung marriage relationship, once that you have committed, may ano ka na, say, may contract, hindi ka na free, hindi ba? You will not be free to just do anything. Kasi may relationship na. May commitment na. At saka you have promised na to be faithful. And this is what we do with God also when we accept Him. Napakaliwanag ng prinsipyong dinala ni Pablo. Tinawag tayo ng Diyos sa pagpapakabanal. That's Yun ay napakalinaw na kung tayo man isusunod sa paggawa ng mabuti at iiwas at iwawaksi ang mga bagay na hindi mabuti, ito ay sapagkat meron na tayong relasyon at tayo nakatalaga na sa ating Diyos. At nais nating ang kanyang kalooban ay mangyari sa atin. Now, in 1 Thessalonians chapter 4,
verse 1. Magandang aking Okay, basahin. basahin natin ito. Maganda talaga. Ang sabi dito, katapos-tapusan nga, mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoong Hesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin na kung paanong kayo dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya na inyong paglakad upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. So dito ay abounding more and more sa pagkakapanawagan sa atin ng Diyos. Saan tayo tinawagan ng Diyos? Para sa pagpapakabanal. So, ano bang ibig sabihin dito na tayo ay magbibigay lugod sa Diyos? Para bang sabi niya, okay na talaga masyado yung nagawa nyo. You know? Pero may pwede pa tayong ma-improve. More. There is still room for improvement. Marami pa tayong magawa. And that is our prayer for you also. Na talaga bang, sabi nga doon, there is no growth, there is death. Sa ating Christian experience, we have to be growing. In fact, ang word dito ay sanctification, being sanctified. Ang sanctification, sabi nga ni Ellen White, ay isang daily process yan. Hindi na tayo nagsabi na in this side of the world, tama na, talagang huli na ako. No, it is a daily process, again and again. Daily sanctification. Sanctification, that the Lord will be with us. Pero daily, alam natin, more and more. Alam natin, Dok, na ang sanctification, ang holiness, hindi natin ito gawain Hindi gawain ng banal na Espiritu. That's true. So, paano tayo lalakad na nagpapakabanal? Kung ang pagpapakabanal o ang gawain ng pagpapakabanal ay gawain ng banal na Espiritu, anong bahagi nagagampanan ko? Tanggapin natin siya, no? Kung siya na ang mag-control ng ating buhay, so in a way, ang pagkabanal is really just to surrender to the Lord's will, to His guidance. And when He takes over dito sa ating buhay, then that is the most assured way na talagang we will be living pleasing the Lord. To be particular, yung binabanggit dito na to walk in a way that will please God. Paano yon? Yung walking yan ay continuous yan. Hindi ba na once, para bang nabigyan na kita kasi ng status dito noon, talagang wala na yan, hindi na maiba. Yung walking means continuous. Daily. Daily yan. And without God, without the Holy Spirit, we can do nothing. Impossible. So, ano ang ating mga dapat na gawin? At ano yung binabanggit ditong managana pa? Humigit pa? At higit pa? Anong kaisipan dito? So, it's not on our own strength. Kaya nga, sasabihin natin, Lord, lead me day by day. And sana, kung nandito ka sa aking puso, dito ka sa aking buhay, madali lang mag-control. Say, yung mga temptations, makita mong billboard na parang nakaakit-akit or, alam mo, inviting masyado. Marami ng mga na-aksidente dyan dahil sa mga billboard na ganyan. Kasi pero wala yung driver tinitingnan ay talagang... Pero para sa iyo, kung nandyan ang Holy Spirit sa iyo, walang power na yan. Para bang walang efekto na yan. Pero kung nandoon pa yung carnal nature mo, hindi na mamatay yan, talagang may epekto pa yan. Ay, paano naman nga raw yung sinasabi ng iba na kami na may kinananalangin, kaya lang pag nakita yon talaga napapatingin. Ay, paano ba yon? Pwede naman makatingin siguro once, pero kung babalik ka na naman, no? At saka kaminsan ay, alam mo na yung naroon yung billboard na gano'n, alam mo na yon, pero pag napadaan ka ron, malayo pa, para bagang in-anticipate mo na makikita mo yon. Sa yung question mo kanina kung paano, alaala ko lang yung isang professor doon sa IAS, sabi niya, alam mo ba kung paano mag-tame ng isang dog na nangangagat? Paano yun ba? Bang very cruel? Matapang. Matapang talagang nangangagat. Sabi niya, madali lang yan. Paano daw? Hindi mo daw papakainin. Hindi mo pa, so you don't sustain it. So yung ating mga desires dyan na hindi mo i-feed. Hindi mo papakainin. Doon sa pagkatapos nating ating lesson, gusto ko yung quotation na Ellen White na para bang hindi mo ba lagyan ng fuel? Na i-control mo yan. Kaya nga dito sa text ay sabi, alam na natin ng kahinaan natin, ay iwasan na natin. Talagang hindi kasi na tayo. Alam mo na doon ka natutukso, ay umiwas na doon sa lugar na yun. So, isa yan. Na pwedeng matukso. But above all, if we invite the Lord into our hearts, the Holy Spirit into our hearts. Okay. Ito yung ating hindi na tayo ang nag-control sa ating sarili.
So, ang Diyos ang gumagawa sa atin and we simply cooperate. Yes. No? Nakikipagtulungan. Kasi hangad ng Diyos sa ating pagpapakabanal, pero kinakalan tayo rin na magpasya na gusto na natin ito at makipagtulungan tayo sa Kanya. So, hangad ng Diyos na tayo tuloy-tuloy pa sa pagpapakabanal. Ang previous lesson din natin na we will be living to please God, and that is when we please God. Kung our lives will be sanctified. May isang theologian nga nabasa ko, sabi niya, the sanctification of man is the glorification of God. When man is sanctified, God is glorified. Napakaganda. Ang ganda ng So, hangarin natin talaga na... So, if we would like to please God, then we have to be sanctified. Na nagpapakabanal. Kasi yan ang yan ang purpose niya sa ating buhay. Dito sa ating lesson ay binabanggit, ito, ang kabanalan ay kalooban ng Diyos. Magandang ating basahin ang sinasabi sa Unang Tesalonica 4:3, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. So specific, hangad niyang pagpapakabanal natin sa kaparaanan na pag-ilag o paglayo. Pero dito sa aking Bible kasi, sa aking Bible dito, kasi English ito, sorry na lang mga kapatid, hindi kasi masyado ako sa Tagalog. Sabi dito, it is God's will that you should be sanctified. Din may colon. Hindi ba kung mag-enumerate tayo, the following, then colon, then one. Parang specific agad. Ang number 1 talaga dito sa lista niya ay sexual immorality. Layuan. Ilagan. You should avoid sexual immorality. Number 1 kaagad. Yung mga lista doon sa under to be a list under to be sanctified, sexual immorality. So dito ay nakita ni Pablo kagad na ina-expect niya ang mga taga-Tesalonica na magpapakabanal sa pamamagitan ng paglayo sa immoral, sa misconduct, sexual immorality. Sexual immorality. And it's not only for the Thessalonians, of course. Pagka nabanggit ba natin ang sexual immorality, ano ba ito? Yung premarital sex kasama? So, tingnan natin itong design ng Panginoon, it's only in marriage, hindi ba? That is a gift by the Lord. It's holy. And it should be done in the context of marriage. Yung premarital is of course, yan? Labas pa sa hindi pa sila kinakasal Fornication yan. Di ba? Fornication yan. Yung extramarital, ibig sabihin ni kasal na, pero adultery na yun. Yan ang tinatawag nilang adultery. So ito rin ay mga kabilang ito so sa outside of marriage. Outside of marriage. I think that is the best definition. Sex outside of marriage is perversion. Hindi yon allowed. Kasama rito yung homosexuality. Kasama. Lalaki sa lalaki o babae sa babae ay talagang hindi ito perversion yan. Ito ay perversion. So with the biblical at ito ay nakasuklam-suklam sa ating Panginoon. At kung ito may gumagawa pa ng ganito, ang sabi ng Panginoon ay tayo tinawagan para sa pagpapakabanal at hindi sa paggawa ng ganito mga bagay. So hindi yan acceptable. And Paul was telling them, siguro isang issue ito doon sa Thessalonica. And of course, maski sa atin ngayon. So dito sa ating leksyon ay dalawang bagay yung in-expect sa atin. Sabi ay avoid sexual immorality at saka control your own body. Control your own body. Yung may yung mga desires, kasi may mga desires talaga yan. And I think that is a God-given desires. Kasi kung wala na din yan, hindi ka na rin mag-enjoy, Pero it should be controlled. It should be under the influence also of God, of the Holy Spirit. Okay. Siguro kasama rin dito yung disiplinahin natin ating mga sarili. Kagaya halimbawa ng anong ating mga pinapanood, anong ating mga binabasa. That's true. Anong ating mga pinapakinggan. So hindi lang yung even physical, Kasi ang word dito sa Greek word dito sa 1 Thessalonians 4:3 is sexual immorality. Pornea yan sa Greek pornea. So yan ang galing yung word natin na pornography. So maski wala kang sexual contact for example, pero nandoon ka sa yung mga malalaswa ng mga papanoorin mo. Sa ngayon, sa ating panahon kasi ngayon, may mga gawain ng sanlibutan na not necessarily na ang sex ay physical. Pero ginagawa na ngayon through internet. Ibig sabihin sa pamamagitan lamang ng computer ay nagagawa na rin kanila ang
mga sexual... mas complicated na nga yan ngayon, no? Yeah. May mga prostitutes nga na nandoon lang sa computer dito sa Pilipinas. Ang kanilang mga patrons ay nandoon sa... Walang actual na contact, pero still, ito ay kabilang it's still immorality. sa immorality. It's still pornography. Oo, so hindi ito nakakalulugod. Kaya kung ito po ay naging, may alam tayo na ganito ay ito nagiging karanasan pa na iba natin mga kasama, ay narito ang pagpapaalala ni San Pablo, kagaya ng pagpapaalala sa mga taga-Tesalonica na tayo tinawagan para sa pagpapakabanal. So, balik tayo doon sa biblical ideal. Biblical ideal doon within marriage. Pero may maraming complications na ito ngayon, lalo na sa ating technology. May isang case na pumunta sa akin, Pastor, pwede ba kaya yan? Sa amin kasi, nag-work ako doon sa outside of the country. Pero may mga technology naman ngayon. Na kahit magkalayo. Kahit magkalayo, pwede pa naman through computer, Pastor. Pwede kaya yan? Magkita. Doon sa computer. So, yan ang mga siguro mga issue na kailangan din ang maisettle. Wala pa kasi ito naman din ang sabi naman yan. kasi na iba dito ay hindi naman yan outside marriage. Hindi naman outside marriage yan, kasi Pastor. asawa pa rin. Asawa mo pa rin, pero hindi lang usual. Kundi through seeing na lang ka. Kasi hindi ka mahawakan dahil malayo. Ay ngayon ay meron tayong mga laptop na may mga camera na. Ay nagpapakita na lang sila ng kanilang sarili at doon ay parang gusto nilang ay masiyahan na lang ang kanilang sarili, nagtitinginan na lang. So, pwede ba kaya yan? Yun ang tanong sa akin. And frankly, wala akong answer masyado eh. Siguro ito makategorize ba kaya natin yan dyan? Ito siguro isang issue na kinakailangan mapag-aralan mo ng ring mabuti. Sapagat sa Biblia naman ibinabanggit ang sexual immorality ay yung outside of marriage. So, pero kung mag-asawa, outside of marriage. Pero kung mag-asawa, hindi siguro natin i-confirm yung ganoon, pero tingnan natin at pag-aralan pa. Kaya nga, sabi ko na lang sa kanila, this is ang advantage doon kung doon ka sa mga graduate institutions kasi pwede yang ma-assign kung sa mga estudyante kung doctoral dissertation yan. Magawa ng isang pag-aaral. Okay. Ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia at hindi lang ang Biblia. Yung application doon. Tingnan din natin siguro ang sinasabi ng Spirit of Prophecy sa mga ganito mga issues dahil ito naman yung mga later lang na development na nagaganap. Later masyado itong development na ito. Pero balik tayo doon sa yung original intent of Paul na talagang you have to avoid that. Hindi yan katanggap-tanggap doon sa those who are being sanctified. Okay, so dito ay malinaw na sinabi ni Pablo, avoid sexual immorality at i-control natin ang ating mga sariling katawan. Now, may binabanggit din dito sa unang Thessalonica 4, sa talatang 4-5, na not like the Gentiles, na tayo kumilos, mabuhay, na hindi kagaya ng mga hentil. Ano bang kaisipan dito ni San Pablo nang ito kanya ipahayag? Kasi talagang hindi natin ma-deny na yung outlook ng Gentiles or yung walang Panginoon ay ibang-iba. Iba ang kanilang perspective. Kanilang perspective. For example, yung mga multiple partners na yon, no? Ibang perspective nila, yung freedom. May mga perspectives na nadidinig ako ngayon na life is a pleasure to be enjoyed. Pero sa Biblia talaga, iba ang ating pananaw dahil ito pwedeng you have to enjoy it but in the context ng marriage. So sabi niya na i-identify natin kasi iba na tayo ngayon. Nandiyan na tayo kay Christ. Gusto ko nga yung second doon sa Ephesians yata yun na but in Christ, no? Iba ka na ngayon. You have become a child of the Lord and you have to be different from that of the world. So, pwede bang i-expound pa natin ang ano kaya yung kalagayan pa ng mga ilang kapatid natin sa Thessalonica na sinasabi ni San Pablo na hindi na kayo kagaya ng mga hentil. Ano kaya mga issue doon na kanilang problema? Maliban dito sa mga issue ng immorality. Okay. Sabi dito doon sa 4 that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable.
Okay? So, pwede pa rin yan. Yung sex, of course, is God's gift, no? Pero, may isang comment dito sa ating author na nagustuhan ko. Paul could be saying dito that every man should seek honorable marriage in order to avoid sexual promiscuity. So, yun na lang talagang allowable dyan. Yan ang paraan. Mas mabuti pa rin talaga ang mag-asawa. He could be saying pero that. Meron tayong mga cases nga na hindi naabot yung ideal na may asawa nga pero magkalayo naman sila ng lugar dahil sa gawa marahil ng for economic reason. Ang isa ay nagpupunta sa abroad at ang isa ay naiiwan dito sa Pilipinas. So within marriage pa rin yan, no? Nagkakaroon ng problema talaga pag hindi natin inabot yung panukala ng Diyos na sila ay magkasama. Parang naalala ko si Adan at si Eva. Nung magkasala si Eva ay malayo siya kay Adan. Tama. Oo. So, ang ideal talaga ay magkasama. So, kung meron tayong mga kapatiran na ganitong may mga suliranin, na sila ay magkalayo, ay ano bang ministry magagawa ng church sa ganitong mga sitwasyon na sila ay magkakalayo? Palagay ko ay kung may mga kapatid tayo na alam natin magkalayo o magkahiwalay mag-asawa, ay gumawa tayo ng special ministry para sa parehong sa mag-asawa. Alam naman natin siguro sa mga churches nyo, ang statistics sa mga ganitong situation ay talagang marami. No? Maraming broken families, simply because ganito. And sana kung maiwasan natin ito. No? Kasi it's no longer the ideal. Husband and wife, sana talagang kasama sila. But it's another issue siguro, lalo na doon sa economic side. Pero dito sa ating pag-aaral ay ako'y naniniwala ang isang Kristiyano ay ma-overcome niya ang sexual temptation sa pamamagitan ng having in marriage. Sa pamamagitan ng kasal. And of course, basically, ang pagkakilala niya sa ating Diyos. Kung matatag ang kanyang relasyon sa Diyos at susundin niya yung payo ng Panginoon, mailalayo siya sa marami mga problema. Isa sa mga ano yan, kung masabihin natin yun sa Panginoon, yung mga sexual desires na talagang very strong and it could be under control. So, ako para sa akin, knowing God is basic to living a holy life. Being controlled by the Holy Spirit, being under the power of God. Nakakonekta pa rin tayo sa Diyos. Kaya bagam sabihin natin na may mga hindi ideal na sitwasyon na magkalayo o mag-asawa, pero kung mag-asawang iti, parang silang malapit sa Diyos at parang silang nagpapasako sa Diyos, ako'y naniniwala ang problema ay kanilang mga pagtatagumpayan. And that is the plan of the Lord. May isang statistics nga dito na yun daw mga families, couples, na talagang walang sex outside of marriage, they are enjoying more, 72%, than those they are doing it somewhere also. So kasi yan ang ideal between a man and a woman doon sa marriage. So napakaganda ng payo rito ni San Pablo na ang mga Kristiyano are not to behave as the Gentiles do. Ipakita natin, ang punto ay ipakita natin ang kaibahan. Kung ito'y ginagawa ng sanlibutan, hindi ito ang gawain natin. Kaya hindi sana tayo yung makadinig ng pangangatiwiran. Ganito rin naman ang ginagawa ng iba di ba? Pero ang tanong, sino yung iba na yon? Parang nauso na yan ngayon. Parang common lang naman ni kaya Accepted na sa lipunan yan. Pero hindi accepted ito sa harapan ng Panginoon. Kasi hindi so naman ang ating standard ay hindi dapat yung kung ano yung ginagawa ng nakakarami, kundi ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito ang ating pamantayan. Okay, ang Diyos ay mayroong disenyo sa bawat isa sa atin. Tingnan po natin ang sinasabi sa Unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 6 hanggang 8, na sino may huwag lumapastangan at magdaya sa kanyang kapatid sa bagay na ito, sapagkat ang Panginoon ay mapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito, na gaya naman ng aming ipinatatalastas ng una na sa inyo at pinatotohanan, sapagkat tayo tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng Kanyang Espiritu Santo. So dito makita natin na may panukalan Diyos. Kung itatakwil pala natin itong mga payong ito ay ang Diyos ang ating itinakwil. May parang tanong ako dito. Connected pa ba din ito doon sa sexual immorality na na-mention doon sa verse 6?
yung taking advantage. Yeah, ito'y sapagat ang isyong tinatalakay natin dito sa wrong chapter of his 4 ay nakaugnay talaga sa issue ng sexual immorality. So okay, naniniwalang ito'y nakakapit doon. Na kaya nga binanggit na magpakabanal at iwaksi yung yung matter of sexual relationships natin with our brothers and sisters, parang connected pa rin din doon sa ating relationship with the Lord, no? If we will have that in yung isang abusive manner, then talaga yung ating relationship with the Lord ay kapag ka ating binigo ang Panginoon, ang ginawa natin yung hindi niya kalooban, ay binigo natin ang panukala ng Diyos, na ang kanyang panukala ay tinawag tayo sa pagpapakabanal. So kung gagawin yung immorality, ay we are not sinning only against that person. No, na taken advantage ba yan siya? Because we are really sinning against God. Yeah. As you have done this to the least of my brothers. No? That's true. Yeah, the point is, kung halimbawa, mayroon tayong naagrabyado o mayroon tayong ginawa ng hindi maganda. Na-exploited. Na-exploit o sabi natin na napagsamantalahan o nagawa ng hindi maganda. It's not just that person. Oo. Totoo yun. Hindi lamang siyang ating nalapastangan. Accountability. First and foremost, ang Diyos. Ang Diyos. Bakit? Kasi he is a child of God. Yeah, sapagat siya anak ng Diyos. And at the same time, sa ating talata ay pinamangit na binigo natin ng Diyos na tinawag tayo sa kabanalan, ay hindi natin ito naabot. So, binigo natin ng Diyos. Binigo natin siya. So, it's not just a casual matter. Hindi casual matter yan. It's not only about doon sa ginawa, kundi sino yung ginawan. At ang ating Diyos ay nagbigay ng utos. Kung hindi natin sinunod ang utos, it's not a matter of utos lang, kundi mayroong Diyos na ating napighati ang kanyang puso. So kaya nga sabi dito sa ating lesson na it's a good illustration kasi yung sexual relationship is a best illustration of relationship with God, yung intimacy ba? Intimacy between husband and wife. Kaya nga the church is the wife, the wife of Christ. So bantayan natin ang ating mga sarili, ang wika dito sa ating leksyon. Binabanggit mo, Dr. Almoser, yung intimacy. Ay maganda yan, pero sana ang intimacy ito sa ating asawa. Sariling asawa. Mahirap yung magiging intimate tayo sa iba. Kasi that's the most parang concrete expression of intimacy, yung talagang having sex. But that is only designed by the Lord between husband and wife. Ito mga kapatid ay isang pagpapaalala rin sa ating mga buhay mananampalataya, lalo tigit sa mga mag-aasawa. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Ang ating bang best friend ay ang ating asawa. Ang ating bang palaging iniisip ay ang ating asawa. Ang ating bang thoughtfulness ay nahayag, una at higit sa lahat ay sa ating asawa. O baka meron tayong iba pang iniisip na doon tayo mabait, doon tayo thoughtful, pero sa ating sariling asawa ay para tayong malupit o deadma, wika nga. So siyasatin natin ating mga sarili sapagkat ito isang paanyaya sa atin ng Panginoon na tayo tinawag niya para sa pamumuhay na nagpapakabanal. So this is an area na talagang madaling makita yung impurity or holy lives. This is an area that can be easily expressed there. Kaya dito sa ating talata ay talagang ang exhortation o pamanhik ni Pablo ay avoid sexual immorality. Now, may binanggit din dito na si San Pablo na tumutukoy sa mind your own business. Paano ba natin makita yung kaisipan dito ni Pablo na may kinalaman sa harapin mo, yung sarili mong gawain? Before going into that, Pastor, kasi kung chronologically susundin natin itong text, may isang issue pa yata dito sa Thessalonica na parang na-address niya, yung brotherly love doon sa 9. Sige, siguro natin ating basahin. Sa talatang 9, datapwat tungkol sa pag-iibigang kapatid ay hindi niyo kailangan na kayo'y sulatan ng sinuman, sapagkat kayo rin ay tinuruan ng Diyos na mangag-ibigan kayo sa isa't isa. So yung brotherly love, parang may issue din sila doon. Gaya din siguro sa ating mga churches ngayon, sa atin, parang hindi masyadong expressed ito, brotherly love. Yung meron akong isang nadinig na kapatid, ang wika niya ay kasi kayain ka ako, ang sabi ka ay kayain ka ako tumitingin sa iba
ay meron ikang sinabi na mga kaibigan sa isa't isa. Ay ang pagkaintindi ka, sa English ang sabi ay love one another. Pero ang pagkaintindi kasi kanya ay love another one. kaya ito yung mga paalala na mga kaibigan na dito tinutukoy ay i-express natin ang pagmamalasakitan. At kung makita natin ay isang kapatid ay na nagkakamali, nandoon yung ating pagmamalasakit. Hindi tayo yung parang wala lang na walang care. Walang pagmamahal o walang kulang sa pagharap sa kanya. So kung makita natin ang isang kapatid ay nagkakamali, bilang isang nagmamahal, paalalahan na natin. Kung tayo tunay na concern sa ating kapatid ay ayaw natin sila'y mapahamak. So paalalahan na natin at tinuruan tayo ng Biblia kung ano natin dapat gawin sa Matthew chapter 18. Nalapitan natin. At kung hindi makinig sa atin, ay di magsama tayo ng matanda sa iglesia o ng pastor para lapitan yung nagkakamali at maituwid siya ng kanyang landas. Yung may mga so meron tayong mga procedure na ibinibigay sa iglesia. At sa ganitong paraan, na ipapahayag natin yung pag-iibigan sa isa't isa. Yeah, and then this is also in the context of second coming. Ito ang gagawin natin. And I think we have emphasized that so much in fact dito sa ating lesson. Kasi para balik-balik yung theme na yun na yun, importante masyado yun sa church. Na ma-demonstrate sana. Talagang makita ba nila na talagang brothers and sisters here. Gusto ko nga yung ating kanta, I'm so glad I'm a part of the family of God. No? Yun bang fellowship? And we call brothers and sisters. And that should be a reality doon sa ating churches. So, yan din ay parang nabigyan ng atensyon niya. Okay. So paano pa nabigyan naman ng atensyon ni Pablo o ano yung kanyang kaisipan ng sabi niya na mind your own business? Parang palagay ko, may problema din itong mga anong issue ang naisip kaya rito ni Pablo nung ito'y kanya ipahayag? Kasi they are waiting for the second coming. Kasi ano yun, real yun sa kanila. Pero para bang na-lazy na rin sila. No? Lazy na. Para bang, kung sa Bisaya pa, mantinil na lang kasi the Lord is coming anyway. No? We will not build good buildings anymore. We will not pursue our professions anymore. Kasi the Lord is coming. And I think this is addressed by Paul also. Kaya nga, mind your own business. Dito, hindi naman itong ang business mo yan at saka sa akin. Hindi rito kasi ano yung profession mo ba? Wala rito yung issue na ala kong pakialam sa'yo, ala kong pakialam sa akin. Hindi ganun, what it means here. Kundi ang kung ikaw ay farmer, you mind your own being a farmer. Kung harapin mo ang iyong gawain, saka i-improve mo yan. Gawin mo ang paglilingkod mo as unto the Lord, na nag-expect ka na darating ang Panginoon. So you have to even do your best. Even if you are expecting the Lord's coming, talagang you improve yan. No? Kung gusto ng Panginoon na maging the best surgeon ka, you'll be the best surgeon. So kung anong ating profesyon, ay gawin natin ang pinakamabuti, harapin mo yan. Dahil dyan ka magbibigay lugod sa ating Panginoon. Para bang siguro doon sa mga taga Thessalonica, naging lazy na lang sila kasi anyway, the Lord is coming very soon. Hindi na masyado yung mga jobs nila, hindi na masyado nila inasikaso. So, meron idea dito na gawin nila yung pinakamabuti kung ano man yung mga hanap buhay nila o gawain nila sa araw-araw. Kaya, so, may mga ambitions pa ba? No? Tingnan mo nga yung verse 11. Basahin natin sa Tagalog. 1 Thessalonians chapter 4, verse 11. Ginamit niya dyan. At pag-aralan ninyong maging matahimik at gawin ang inyong sariling gawain at kayo'y mangagpagal ng inyong sariling mga kamay na gaya ng aming ipinagbilin sa inyo. Pag-aralan, no? Pag-aralan. Dito kasi sa English, nabasa ko, make it your ambition. No? Yung ambition, para bang may gustong marating. Gusto ka pang marating. May maganda siyang gustong talagang maabot. So, ambition ay hindi yan negative, di ba? Positive yan. May ambition ito. Maging the best doctor. Yan. It is consistent even when we believe that Christ is coming soon. Yung father ko, he's already, I think, 75 years old. Pero parang salot pa rin ako sa kanya kasi may ambition pa eh. No? Para bang sabi niya, itong farm natin, gusto kong taniman ng rubber. Sabi ko, kailangan mo pa ba yan? No? 76 years old ka na. 70. So, pero may ambition pa rin. And I think that is not wrong. May pangarap pa rin. And I think that is what Paul is saying here. No, Christ is coming soon, of course. Pero mind your own business. Tutukan mo yan.
gagawin mo the best that you can while we will be waiting for the Lord. Merong gusto kong linawin dito na binabanggit sa verse 11, at pag-aralan ninyong maging matahimik. Ano bang ibig sabihin nito? Ano ba kayong maging matahimik? leading a quiet life? Quiet life, satisfied life. Buhay na hindi kinakailangan magulo. Oo. Yung a life that is satisfactory, yung a life that is matahimik na buhay, mapayapang buhay. Quiet life Gusto ko nga sanang tingnan masyado sa anong komentary, anong really meaning dito. Quiet life. But life that is satisfied. Na nakakontribute ka sa society. I think that is very satisfactory. Nabanggit natin dito na it's other-centered, no? So if I'll be the best surgeon, it's not just because na gusto kong magkapera ng marami, but because I would like to help. And that is a quiet life. That is a satisfying life na talagang nakasatisfy sa iyo because you are doing something not only for the Lord, so, anong ating gawaing ginagawa ay gawin natin ang buong sikap. So, para sa akin, Paul was saying, okay, kung ano yung nasa iyo, what is in your hand, okay, do it with all your might. And be satisfied. And that is your contribution para, again, the Lord will be glorified in your profession. Kung ikaw ay isang janitor, be the best janitor. Kung ikaw ay isang taxi driver, be the best taxi driver. For me, or for the Lord. Kung ikaw ay isang farmer, be the best farmer. Paano natin ito i-apply sa konteksto ng brotherly love? Yeah, of course, kung tingnan natin yung spiritual gifts, hindi ba? Iba-iba tayong spiritual gifts, but that is for the whole church. No? So if you will be the best farmer and you are producing a lot of things, then makakain din ako because of your produce. And that would be mutual ba ang kanyang benefit for each one of us. So kaya pala napansin ko sa Ayas ay nadinig ko na marami kang mga pananim. At nadinig ko na ang iyong Sabbath School group ay palagi nakikinabang sa iyong mga pananim. Parang gusto ko maging member ng iyong Sabbath School small group. Na palagi ka nagsishare ng mga bunga ng iyong mga pananim. Again, ma-mention ko lang yung philosophy kasi gaya kay Abraham, no? You know, the Lord blesses Abraham. Pero may ang purpose doon ay that he can become a blessing to others. So if you will be the best farmer, then others will be blessed. Or you'll be the best, say, janitor. Then people, of course, who will be using the building, then they will be enjoying. And he will be giving you strength, opportunities. Parang talagang you will become a conduit ba of blessing. So sa ganitong paraan natin pinapahayag ang pagiging mapagmahal. Yes. Isang paraan yan na ma-demonstrate. Siguro, balik tayo, love one another. Ano pang ways to demonstrate that? Marami pa masyado, no? Showing concern, yung care, yung you are working for the interest of the others, not just for yourself. Hindi ka nag-take advantage. I think these are some of manifestation yung loving one another. Isa rito yung pagmamalasakit, no? Meron isang kapatid na lumapit sa akin, sabi niya, Pastor, saan ba nabibili ang pagmamalasakit? Kasi kung may nabibili ng ganyan, gusto ko ibili yung aming iglesia. Kasi nga sa aming church, kulang na pagmamalasakit sa isa't isa. Paano ba tayo magkakaroon ni kana niyan? Pagmamalasakit na yan. Yeah, I think we will be learning just like Christ. Ang kay so kung atin philosophy. susundin ang payo ni San Pablo dito sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, ang pagmamalasakit sa konteksto ng immorality at saka yung brotherly love ay kung may nagkakamali, paalalahanan natin. Maging concerned tayo. Lapitan natin, sabihin natin ang kanilang kalagayan. At sa konteksto naman ng pagmamahal sa kapatid ay pagmamalasakit. Nandoon yung maging thoughtful tayo, maging maalalahanin at ipakita natin na tayo nga ito na binago ng kapangyarihan ni Kristo. So, maski may makita tayo na siguro hindi masyadong maganda sa kanila, then it's even our responsibility na sasabihin natin na, brother, baka parang sa ibang direction na yan pumupunta. And that is still a manifestation of brotherly love. It's not what you say, but sometimes how you say it. Ma-express natin yung brotherly love. Dito sa English kasi itong aking lesson, gusto ko sanang i-quote itong very specific ba, no? Na
enthusiasm for the second coming of Jesus may have led some members to quit their jobs and become dependent on Gentile neighbors. O parang baka dahil dadating ng Panginoon, ayaw na magtanim, ayaw na magtrabaho. Ayaw na tayong magtanim, ayaw na magtrabaho. Ano na lang. Then, kung wala ang Panginoon. Ito yung kaisipan ni Pablo na mind your business. Mind your business. Kasi you are there. But being ready at all times to witness does not mean being disruptive, nosy, or lazy on the job or in the neighborhood. So you are waiting for the Lord, but continue on. Mind your business. In fact, improve yan. Occupy till I come. Yan ang napakagandang biblical na payo. Occupy till I come. Kung gagamitin natin yung illustrations farm, bakit pa daw magtanim ka ng durian? Kasi malapit na ang Panginoon. Okay din yun kung maraming durian pagdating ng Panginoon, di ba? Siguro ito isang pagkukulang ng ating mga nauna, no? Hindi naman tayo sa naninis pero nung araw kasi nadinig ko, ba't ka magpapagawa ng malaking simbahan? Dadating na ang Panginoon. Kaya ang marami natin church ngayon, maliliit. Kaya dapat ay gawin natin ang pinakamabuti pero kahit na alam nating darating na ang Panginoon. At yun naman ay pinapayo ni San Pablo, mind your business. Gawin natin kung ano yung dapat natin kung gawin. Anong gagawin. Occupy till I come. Ang pagsunod natin sa payo ng Panginoon. Yung construction nga doon sa Aya, sabi nila, bakit makapal pa masyado yung semento dyan? Malapit na dadating ang Panginoon. But we have to present the best to the Lord. The best. Whatever we can do, the best for the Lord. I think that is what is implied dito. Mind your own business. Okay. Meron din dito magandang isang quotation na sinulat ni Ellen White sa Acts of the Apostles, page 518, na ito'y may kinalaman kung paano may iwasan natin yung mga paggawa ng yung matukso tayo sa immorality. Siguro magandang i-flash yan sa screen. Okay, so ating i-flash sa screen yung sinasabi sa Acts of the Apostles na sinulat ni Ellen White, page 518. Basahin ko sa English, then siguro mabasa naman yan sa Tagalog. Those who would not fall a prey to Satan's devices must guard well the avenues of the soul. They must avoid reading, seeing, or hearing that which will suggest impure thoughts. The mind must not be left to dwell at random upon every subject that the enemy of souls may suggest. The heart must be faithfully sentineled, or evils without will awaken evils within, and the soul will wander in darkness. Ang ganda talaga ng pagkasulat ni Ellen White dito Maano mo nga sa Tagalog yan? Dito binabanggit na para hindi tayo maging parang bitag kay Satanas, ay bantayan natin yung daanan, avenues of the soul, no? Daanan natin. So ano ba yung mga avenues? Yung mata, kagaya ng mata, yung ating nakikita, yung ating tainga, yung ating nadidinig. Ito yung mga dito pumapasok yung mga masasamang mga kaisipan. Meron ako isang nagustuhan ditong sinabi na merong binabanggit na evils without. Yes. At pagkatas merong awaken evils within. Evils within. So meron, ibig sabihin alam naman natin na meron tayong lahat ng mga inclination. May mga so layuan na natin yung may evil within na meron tayong mga tendencies. Ay imimit pa natin yung evils without ng mga tuksong ginagawa sa liputan, ay talagang patutungan natin. Kaya magtulong-tulungan tayo. Wag na nating entertainin. Pag nakita natin ng tukso, stop it. Sabi na kagad natin, no to sin, no to temptation, yes to righteousness, yes to God. Actually, maraming implications nito maski sa church minsan. I don't know if we have time, may karanasan ako na para bang Doc, napakaganda ng karanasan mo pero ang ating oras. Okay. So next time na lang. Basta muli. Napakabilis ng ating oras kaya tayo po ay nagtanong kasi sa akin yung young people, bakit pastor na kailangan may dress code tayo sa church? Sabi ko, to protect us. Kasi baka puntan nyo sa church nakita yung legs ba na hindi na tayo makasimba masyado niyan, no? And I think that is one. Tsaka baka dahil sa atin ay merong iba na nadidistract. Na-distract na tuloy. Simply because we are not. And that is to help each other. So wala na tayong time. Ating pinag-aralan ng first 12 verses ng chapter 4. At itinakita natin ang mga magagandang payo sa mga problemang kinaharap ng Thessalonica na ito may kinalaman sa sexual immorality at kalinsabay nito ay ang pagbibigay ng payo ng pagmamahalan sa isa't isa. So, Doc, ang huling mga salita. God's plan for us. God's plan for us that we will be holy. We will be holy. And then, isang ibang lang ito, in our relationship with others, yung sexual relationships,
And also, maski yung ating practical na pamumuhay everyday, doon sa ating livelihood, we can be holy. Yeah, okay, maraming salamat. So, minamahal natin mga kapatid, kami po ay nagagalak na sinamahan po niyo kami muli sa talakayang ito. Napakaganda ng mga leksyon natin pinag-aralan. Idalangin natin mga kapatid na ang mga ito ay ating pong maisakabuhayan. At hayaan po natin ang ating mga buhay, yayamang tinawag tayo ng Diyos sa kabanalan, ay tunay nga na makita ang ating mga buhay na nagliliwanag at maging pagpapala, hindi lamang sa ating sariling tahanan at sa ating iglesia, kundi maging sa ating komunidad na ating ginagalawan. Tayo po'y dadakong muli sa ating closing prayer. Tayo manalangin. O banal at dakila namin Diyos, pinupuri namin kayo. Napakabuti niyo po sa bawat isa amin. Kung kami po ay nagkakamali, nariyan kayo at nakahandang magtuwid sa bawat isa amin. Lord. Nagbibigay kayo ng payo, nagbibigay kayo sa amin ng inspirasyon ng inyong patnubay upang kung magkagayon, maganap sa tuwi-tuwi na ang inyong banal na kalooban, ang kami mabuhay na buhay na may kabanalang nagbibigay lugod sa inyong dakilang pangalan. Ito nawa, Panginoon, ang palagian namin maging karanasan. At pagpalain, Panginoon, ang lahat namin mga kapatirang nakatungay sa amin ngayon. Maging karanasan din nila, O Diyos, ang inyong kapangyarihan na bumabago sa kanilang mga buhay, na kami nagliliwanag para sa inyong kapurihan. Salamat sa pagtugon sa aming dalangin, sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po na kami inyong sinamahan at muli sa darating po na linggo, ganito rin pong oras, samahan niyo po kami sa pag-aaral nito ng salita ng Panginoon. God bless you all. Get the exciting, in-depth Bible study you crave. It's as easy as joining the Hope Bible Study class. Week by week, Pastor Derek Morris and the Hope Sabbath School class use Bible guides that are practically at your fingertips. Log on to hopetv.org, click the link for the Hope Bible Study class, download this week's lesson, and join our faith-enriching class. You can also download past and future lessons and study a variety of other topics. Go to hopetv.org and click on the Hope Bible Study class. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel Network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope.